Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 18. Masyado na akong marupok para hayaan namang bumalik kami sa dati naming samahan. Sa tingin mo ba, hindi ko nauunawaan ang kinikilos mo? Tatakas ka, tanong nito sa akin. Oo. Buko na naman ba? Bakit pa ako magsisinungaling? Babe, mapapagod ka lang. Kasi tiyak kong mahuhuli ka rin ng mga tauhan ko. Halika na. Masarap ang inihaw na tilapia. Tayo na lang ang maghanda ng uulamin. Kaysa balakin mo pang tumakas. Hinawakan nito ang kamay ko. Mission failed. Sumama na lamang ako pabalik sa bahay nito. Hindi naman ako kumilos para tulungan ito sa pag-iihaw. Naging assistant nito ang dalawang kasambahay at ako ay nakatanghod lamang sa kanila. Sir, may tumatawag po. Patakbong pumasok ng kusina ang isang kasambahay. Bit-bit ang cellphone ni Timothy. Agad itong naghugas ng kamay at tinuyo na lamang yon sa likod. Meredith? Ani agad nito. Hindi man lang ni loudspeaker. Gusto ko pa naman sanang marinig ang tinig ng kapatid ko. Ngayon na ba? Sige, sasamahan kita. Hintayin mo ako. Akma na sana itong aalis nang pigilan ko siya. Ibinaba muna nito ang tawag bago tumingin sa akin. Timothy, saan ka pupunta? Si Mary yon? Ano nangyari sa kanya? Nagsusuka raw siya at nahihilo. Dadalhin ko siya sa ospital. Ano? Sasama ako. Claudette, takang ani nito. Isama mo ko. Hindi ako magpapakita. Palalabasin na lamang natin na kinontak mo ko para sabihin na nasa ospital siya. No, alam kong tatakasan mo ko. Mahalaga pa ba ako? Yung kapatid ko ang kailangan mo. Natulungan, Timothy. Huwag ka na masyadong selfish. Sigaw ko rito, kahit pa nasa paligid ang mga tao nito. Fine, susunod kayo ng mga tauhan ko. Pero huwag mong tangkaing tumakas dahil si Meredith ang tatanggap ng parusa na gagawin mo. Naintindihan mo? Ang sarap bayagan ng lalaking ito. Masyadong controlling. Hindi ako sumagot, kaya hindi rin ito kumilos. Sagot, Claudette! Oo na! Sigaw ko rito. Kasi naman sinigawan din naman niya ako. Malinaw ang usapan natin ha. May isang salita ako. Kung hindi mo kayang sundin ang usapan, tiyak kong pagsisisihan mo. Nakabuntot lang ang nilululanan kong sasakyan sa minamanehong sasakyan ni Timothy. Sakay noon si Meredith at Timothy na patungo sa ospital. Susundin ko ang gusto ng lalaki. Hindi ako magpapakita sa asawa nito. Nang makarating, ay inabutan agad ako ng face mask at sombrero ng bantay ko. Kaya tinanggap ko yon. Pagkatapos kong isuot yon, ay bumaba na kami. Inaasikaso na si Mary na mga nurse. Panay naman ang sulyap ni Timothy sa akin. Gago rin. Imbis na mag-focus sa asawa ay palinga-linga pa talaga sa akin. Tim, tawagan mo ang kambal ko. Bakit pa? Nandito naman ako ah. Basta, tawagan mo siya. Parang labag pa sa loob ng lalaki na gawin ang request ni Mary. Pero kumilos na ito para tawagan ako gamit ang cellphone ng babae. Agad akong tumalikod, palayo bago sinagot ang tawag. Mary, mag-ilaw na bati ko sa kapatid ko. Busy ka ba? Pwede mo ba akong puntahan dito sa ospital? Ospital? Bakit? Napano ka? Basta, puntahan mo na lamang ako rito, please. Sa ospital yan, pupunta ako. Hawak ko ang kamay ni Meredith habang hinihintay naming bumalik ang doktor na sumusuri sa kanya.
Panay-panay pala ang pagsusuka at pagkahilo nito. Kaya tama lang na dalhin ito sa ospital at ipasuri. Iyon ang gustong mangyari ni Timothy. Sa malayo lang ako at hindi na magpapakita sa asawa nito ay hindi na nasunod. Lalo't si Meredith mismo ang nag-request na puntahan ko siya. Nandito kami sa private room na kinuha ng lalaki para sa asawa niya. May hinala na ako kung bakit ako nagkakaganito. Mahinang ani ni Meredith. Talaga? Bakit kaya? Marahan lang nang umiti si Meredith. Saka tinitigan ng asawa nitong busy sa cellphone. Baka buntis ako, Clau. Mahinang bulong nito sa akin. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung mararamdaman nito sa kanyang palad ang biglang panlalamig ko. Hawak ko pa naman ang kamay nito. Paano kung tama ang hinala nito? Hindi ko gugustuhin na masira ang pamilya na magiging pamangking ko. Talaga? Dahan-dahan itong tumango. Dapat pala nag-pregnancy test muna ako sa bahay, no? Dapat nga siguro. Mahinang ani ko. Parang dinudurog na naman sa labis na guilt ang puso ko. Paano na kapag tama ang hinala ni Mary? Kailangan na talaga akong pakawalan ni Timothy. Hindi pwedeng magpatuloy pa kaming dalawa. Dumating ang doktor. Ang hinala ng kapatid ko na baka buntis siya ay nagkatotoo. Napahagulhol pa ito ng iyak. Inoobserbahan ko si Timothy. Parang hindi ito masaya kasi poker face lang siya. Tama bang reaksyon yon sa tulad nitong magiging tatay na? Bakal naman sa ganitong ugali nito ay matulad din ang bata sa akin na hindi nakaranas na mahalin ng mga magulang. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi ka ba happy? Dinig kong tanong ng kapatid ko sa asawa niya. Nahaawa ako sa kanya. Hindi niya deserve itong ganito. Pero si Timothy, parang bato lang na nakatayo sa gilid ng kama. Wait, what if iniisip nito na hindi naman nito anak ang bata? Kung tama ang hinala ko, na may ugnayan si Mary sa lalaki na kasama nito ay may possibility nga. Baka nasa lisihan din si Tim. Pero baka marumi lang din ang isip ko. Hindi ganong klase ng tao ang kapatid ko. What if kaibigan lang niya yon? Hindi ba? Ako nga itong mas maraming kasinungalingan at kasalanan dito. Lalabas muna ako. Mag-usap muna kayong dalawa. Hindi nila ako tinutulan. Pagkalabas ko ay tuloy-tuloy na akong humakbang palayo. Hindi ko alam kung may bumuntot sa aking bantay pero plano kong umuwi na muna sa apartment. Nang nasa exit na ako, hinarang ako ng isa sa tauhan ni Tim. Saan ka pupunta? Kaysa pasakitin pa ang ulo nito, mas pinili kong sabihin na lamang dito ang plano ko. Sa apartment ko. Ihahatid ka po namin. Nagpapasalamat naman ako at sumama na sa kanila. Mas malapit ito kumpara roon sa pinagkulungan ni Timothy sa akin. Pagdating ko roon, ako lang ang bumaba. 7:00 na ng hapon. Bukas pa naman ang tindahan ni Aling Emily sa tapat. Doon dumiretso ang mga bantay. Habang ako ay pumasok naman sa loob ng apartment. Agad akong nahiga sa couch. Parang pagod na pagod ang aking katawan. Samantalang halos wala naman akong ginagawa. Ano nang mangyayari ngayon sa akin? Hindi pwedeng pigilan pa rin ako ni Timothy. Kailangang isipin nila ang magiging anak nila dahil ayaw kong maranasan ng aking pamangkin ang walang ama na kumalinga. Iyong sa akin, parehong magulang ko ang nang iwan sa akin. Yung sa pamangkin ko, pwedeng hindi niya maranasan yon kung pipiliin ng magulang na bigyan siya ng buong pamilya. Siguro naman matatauhan na ang lalaki ngayon dahil magiging ama na siya. Hindi na habol at ipipilit pa ang gusto niya. Nakatulog na nga lamang ako. Sa sobrang pag-iisip, nagising lang sa lakas ng boses ni Aling Emily sa kabilang kalsada. Bumangon ako at dumiretso sa banyo. Nag-shower lang, saka nagbihis ng pambahay. Hindi ko alam kung nasaan na yung mga bantay ko, pero siguro naman napauwi na
ang mga ito ni Timothy. Pagkatapos kong magbihis ay nag-ipit lamang ako ng buhok sa kinuha ang wallet. Sa karinderya ako kakain. Paglabas ko ay kusang napahinto nang makita ang lalaking nakaboxer lang na abalang nagdidilig, habang ang kapitbahay ay nasa harap ng karinderya at pinanunood ito. Timothy, ano na naman ang ginagawa mo rito? Lumapit ako at hinila ito papasok. Hindi ko sure kung naisara ba nito yung gripo. Hindi ba nito napapansin na ginagawa na itong almusal ng mga babae sa pwesto ni Aling Emily? Good morning, babe. Bati nito sa akin. Ang press pa nito, kaya siguro parang kinukurot ang mga tinggil ng mga babae sa harap ng karinderya. Anong good sa morning? Tignan mo ang itsura mo. Kulang na lamang ay dilaan ka ng mga babae sa labas. Mukhang tuwang-tuwa ka pa. Anong babae? May babae ba? Abay gago. Anong tingin niya sa umpukan ng mga ginang sa labas? Ha? Anong tingin mo? Mga babae sila. Ah, yung tropa ni Aling Emily. Bakit ba kasi ganyan ang ayos mo? Saka, anong ginagawa mo rito? Dapat nandun ka sa asawa mo. Hindi yung aga-aga mo rito. Kapag kagabi ba? Pwede? Tim, ano ba? Baliwala lang ba sa'yo yung sitwasyon ng kapatid ko? She's pregnant. Huwag kang maging pabayang ama sa magiging anak nyo. Never akong naging pabayaklaw. Kung magkakaanak tayo, tiyak kong aawardan mo ko dahil magiging the best akong ama sa anak natin. Hindi ko napigil na ilapat sa pisngi nito ang palad ko. Malakas yun. Agad na namula ang mga pisngi nito. Parang ako rin yung nasaktan, lalo na sa naging reaksyon nito. Gusto ko sanang abutin ito at mag-sorry, pero pinigil ko ang sarili ko. Kailangang panindigan ko ang galit na ipinapakita ko rito para kay Mary at sa pamangkin ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Timothy. Magiging ama ka naman. Magiging ama ka na sa pamangkin ko. Huwag mong pabayaan ang kapatid ko. Alam ko na nabubulagan ka lamang sa nararamdaman mo. May chance ka pa. Ayusin mo na ang pamilya nyo. Bullshit. Mahinang ani ni Timothy. Disappointment ang makikita sa mukha nito. Ang dami kong gustong sabihin pero hindi pwede. Dahil ayaw kong maguluhan ka. Pero hindi ako susunod sa gusto mong mangyari. Dito lang ako sa'yo. Muli, nasampal ko na naman ito. Wala ka palang kwenta. Really? Kasama ba pati yung effort ko? Wala ring kwenta? Oo, ginagawa mo lang naman yon para makuha ko, para magpakasasa sa katawan ko. Sex lang naman ang gusto mo, hindi ba? Sex? Naiiling pa ito. Naluluha ito kaya mabilis na akong kumurap. Sabi ko sa sarili ko, hindi kita susukuan. Pero sige, magpapahinga muna ako. Nakakapagod ka rin kasi. Napasinghap ako sa sinabi nito. Parang tinarak ng punyal sa puso ko ang mga katagang binitawan nito. Parang may ibig sabihin, pero hindi ko maunawaan. Pumasok ito sa kwarto at paglabas nito ay nakapagpalit na ito. Huminto ito sa kinatatayuan ko pa rin at tinignan ako. Kapag kaalanganin na ang oras, huwag ka nang lalabas. Siguruhin mo rin na nakalak ang pinto. At huwag magpapapasok ng mga taong hindi mo naman kilala. Kung nagugutom ka, kay Aling Emily ka na lamang kumain. Huwag kang mag-experiment ng luto dahil baka sumakit ang tiyan mo. Yung medicine mo ha, huwag mong kakalimutang inumin. Kapag kakailangan mo ko, tumawag ka lamang. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko dahil sa tinura nito sa akin. Pilit naman itong ngumiti saka pinunasan ang kanyang daliri ang luha ko. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang ako. Basta huwag mong kalilimutan yung mga bilin ko.
Niyakap ako nito sa kamariing inilapit sa noo ko ang labi nito. Mas mabuti ng ganito. Hindi ko naman gustong maging other woman eh. Hindi ko gustong maging dahilan kung bakit may isang pamilya na masisira at isang anak ang walang maayos na pamilya na kagigisnan. Nang kunin ni Timothy ang susi at cellphone niya, hindi ko na siya tinignan pa. Kahit nang lumabas siya sa pinto ay mas pinili kong tumalikod at hindi siya tignan. Narinig ko na lamang ang pag-alis ng sasakyan niya. Doon ako tuluyang napahagulhol ng iyak. Magiging ipokrita ako kapag sinabi kong wala itong naging lugar sa puso ko. Dahil sa totoo lang, alam kong mayroon na. Mahal ko na siya. At yon ang masakit at mali roon. Minahal ko ang lalaking hindi na dapat pang mahalin dahil mali yun. Nakatali na sa iba ang lalaking nakakuha ng bakanteng espasyo sa puso ko. Kasalanan ko to. Bakit kasi hindi mo man lamang napansin na mahal ko na pala? Bakit hinayaan kong lumalim pa ang nararamdaman ko rito? Tao po. Sunod-sunod na kalampag ng kung sino ang pumukaw ng atensyon ko. Dali-daling pinunasan ko ang luha ko at tiniyak na presentable akong haharap kung sino mang istorbo na yon. Binuksan ko ang pinto at sinilip ang salarin. Miriam? Gulat na ani ko sa babae. Parang nagulat din ito nang makita na ako ang tumamba dito. What the fuck? Anong ginagawa mo sa bahay ng paupahan ng tatay ko? Tatay mo si Manong Elias? Ito na ang nagbukas ng gate. Saka siya humakbang, papasok, kaya napaatras ako at nilakihan ang bukas ng pinto. Ikaw ang nangungupahan dito? Grabe, small world. Hindi pa rin ako makapaniwala na makikita kita rito. After niyang gumawa ng gulo sa restaurant sa Altabara, nakatitig lang ako rito kaya ngumisi ito. Tatay ko si Elias, nanay ko si Emily. Alam mo naman sigurong mag-ex sila, hindi ba? Tangula ang naging sagot ko. Hindi nga pala nila alam yung mga pinagagawa ko sa Altabara. Ang alam nila ay negosyante ako roon at patok ang kabuhayan ko kaya marami akong pera. Secret lang natin yun ha, yung pagiging kabit ko. Kaya tahimik ka lang, maliwanag. Hindi na ako kumibo. Kaya nga pala ako nagpunta rito kasi nabanggit ni mamay na gwapo raw yung asawa nung anak na nakatira dito. Akala ko pwedeng kabitan. Hindi pala pwede. Diyosa yung makakalaban ko. Tumawa pa ito na akala mo naman ay magandang biro yun. Bakit dito kayo nangupahan? Hindi ba afford ng asawa mo ang magandang bahay? Wait. Don't tell me kabit ka rin? Mas lalong nanlaki ang mata nito at napatuto pa sa kanyang bibig. Alangan namang magmalinis ako. Totoo namang kabit lang ako. Sa ganda mong yan, kabit ka lang? Yung ganyang ganda dapat itinatali sa kasal yan. Umiling ako. Hindi ko alam kung anong klaseng mindset ang mayroon ito. Pero ayaw kong magkomento dahil pareho lang naman kaming makasalanan. Hindi ka na ba marunong magsalita? Paniwalang paniwala pa naman ako nung nasa restaurant tayo na asawa mo yung pogi. Grabe kasi. Kita ko yung galit niya nung inaawat ka nung tataboy na legal wife. Stop insulting her. Ikaw na nga itong may mali. Ikaw pa itong may ganang laitin siya. Ay pak, right juice. Mali naman kasi yun eh. Mali rin kumabit. Kung ako dahil sa pera at sex, ikaw, anong klaseng kabit? Yung bang nagmahal lang ako, feg? Yung tipong umiiyak sa gilid kasi hindi makasama sa malalamig na gabi ang lalaki? Dahil nasa legal wife? Yak! Kung plano mo lang naman pala na magmahal, doon na sa single ano? Ako kasi, pera ang top priority ko.
Mabenta naman ako sa mga lalaking may sabit kaya roon ako kumakapit. Ikaw! Maganda ka. Makakahanap ka pa ng lalaking mamahalin ka na hindi ka ginagawang kabit. Pas ka nga lang doon kay Noel. Type ko yon. Uuwi nga ako rito para matikman siya May pera na ako. Kaya di akong papayag na yon. Sabihin ko kayang mas naunang tumikim ang nanay niya. Baka magkagulo. Ay huwag na lamang. Clau, umiiyak si Meredith sa kabilang linya. Yon ang dahilan kung bakit napabangon ako sa kinahihigaan ko. Sinipat ko ang oras. 6:20 ng umaga pa lang. Anong oras na akong nakatulog dahil tumambay pa si Miriam dito sa bahay. Nag-inom at sinundo sa labas ni Noel. Hindi na ako nag-abala pang naihatid ito dahil bukang bibig nito na kapag ka nalasing ito ay si Noel ang kukuha rito. Masakit tuloy ang ulo ko dahil sa puyat. Tapos nagising pa dahil sa tunog ng cellphone ko. Twin, umiiyak ka ba? Takang-taka na ani ko rito. Ang aga pa. Anong problema nito ngayon? Gusto kitang makita. I miss you, Claudette. Balik ka na muna rito. Nasa tinig nito ang pagmamakaawa. Ganito ba kapag kabuntis? Emotional? Baka kasi si Tia Johnny, nung buntis ay bigla na lamang umaatungal ng iyak Mary, uwi ka muna rito. Nasa office na ang asawa ko Wala akong makasama. Ayaw niya akong papasukin sa office Biglang himutok nito. Pupuntahan kita. Yun na lang ang sinabi ko. Wala naman si Timothy. Kaya mas mabuting samahan ko na lamang si Mary sa bahay nila. At dito na po nagtatapos ang chapter 18 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.